Noong 2022 lamang, ay natanggap ng Pilipinas ang kauna-unahang air defense system mula sa Israel, ang 2 battery ng Spider Air Defense System, na magpuprotekta laban sa banta ng pag-aatake mula sa mga fighter jets, at drones, lalo na mula sa mga cruise missiles. Grabe no. Usapang missiles to ha. So ayun, kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisi. So ngayong araw, good news na naman ito, ano? Grabe, sobrang daming good news. Mula sa Philippines Defense Enthusiast. Meron itong pamagat na Spider Missile System. Hindi ang pinakaunang interceptor ng Pilipinas. So, something na meron daw iba pa or sa atin daw ang pinakauna or ano ba, nakalimutan ko kasi yung thumbnail eh. Basta na-excite ako sa thumbnail na ito. So, panonoorin natin yan. Philippine Defense Enthusiast, supportahan nyo yan. Original video link nasa description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo naman ng ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Pilipinoisi. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title ng video ito, Spider Missile System, hindi ang pinakaunang interceptor ng Pilipinas. So, ano kaya yan? Start. The deliveries of 2 batteries Spider Air Defense System last 2022. So yan yun, ang lupet. Marks the beginning of the new era for our new Philippine Air Force. But it's not the beginning of their cruise and ballistic missile interception capability. Asahin lang natin kasi minsan mabilis eh. So yan, ano yan? It was conceived when the 2 FA-50s were delivered 7 years ago. Okay? Noong 2022 lamang, ay natanggap ng Pilipinas ang kauna-unahang air defense system mula sa Israel, ang 2 battery ng Spider Air Defense System, na magpuprotekta laban sa banta ng pag-aatake mula sa mga fighter jets, at drones, lalo na mula sa mga cruise missiles. Grabe no. Usapang missiles to ha. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang pagtanggap ng Pilipinas ng mga air defense system na ito, ay hindi nangangahulugang sa panahong ito lamang tayo nagkaroon ng kakayahan na makapag-neutralize ng mga threat mula sa mga cruise missiles o anumang klaseng rockets. Ang pag-deliver ng kauna-unahang FA-50 fighter jet noong 2015 ay siyang tunay na kauna-unahang pagbubukas ng Okay, so 2015 pa daw guys, meron na tayong ganito. Okay. Cruise missiles interception capability ng ating Air Force. Ayun. Gamit ang Sidewinder air-to-air missiles, ang FA-50 ay subok na maasahan sa pagpigil ng anumang missiles na maghahasik ng pinsala sa loob ng bansa na magmumula sa labas ng ating teritoryo. Actual na pinakita mismo ng South Korea Air Force sa kanilang ginawang exercise ang kakayahan ng FA-50 fighter jet sa pag-intercept ng isang cruise missiles. Gamit ang isang totoong cruise missile, ay pinalipad ito ng South Korea Air Force upang siyang magiging target ng kanilang FA-50. Grabe no, pati din talaga yung South Korea, nagpapalakas na din sila kasi alam naman natin, yung North Korea, di ba? Eng-eng din. Agad itong na-detect ng kanilang air search radar at nag-deploy ng FA-50 fighter jets upang salubungin at ma-confirm na threat nga ito. Iyon. Nang ma-confirm, walang pinalampas na oras ang FA-50, agad itong nagpakawala ng kanyang A9L Sidewinder air-to-air missiles papunta sa enemy cruise missile. Iyon. Walang mintis na nataman ito, at agad na neutralize ang threat. Ang ganitong senaryo ay maaring mangyayari anumang oras sa ating bansa, lalo na ngayong mas agresibo na itong China laban sa atin. Wag naman sana, Pagdasal natin yun guys, na wag naman sana. At sa kanilang seryosong intensyon na bawiin ng Taiwan sa pamamagitan ng paggamit ng military invasion. Iyon. Bagamat meron tayong Spider Air Defense System, ngunit ang pagkakaroon din natin ng isang squadron ng FA-50, ay magbibigay sa atin ng karagdagang kasiguruhan na mas may kakayahan na tayong mag-neutralize ng mga papasok na mga kalabang missile sa loob ng ating bansa. Okay, so pangontra daw pala ito guys kung if ever na
may papasok dito, like halimbawa aanuhin tayo ng missile ng China, parang ito yung magsilbing air defense, or air defense nga to, di ba? So ito yung parang sasalubong dun sa himpapawid. So good thing na rin yun. Magandang balita yun, men. Pre. Ang kakayahang ito ay mas lalawak pa sa oras na ma-deliver na ang mga bibilhing mga multi-role fighters. So meron Ang ding lahat ng paparating. mga modern fighter jets ay may kakayahang mag-intercept ng mga cruise missiles, basta't meron itong sapat na bilis, at syempre ang maasahang guidance mula sa ground-based radars. Kaya naman, ang dating pangungutya sa ating Air Force bilang all-air no force, bagamat kulang na kulang pa, ngunit masasabi nating meron na talaga tayong totoong Air Force. Yun, Ang goods. pagbili ng mga multi-role fighters, delivery ng BrahMos anti-ship missiles, pagdating ng mga long-range patrol aircrafts at mga corvettes at patrol vessels, Grabe, anti-ship missiles din. bagamat malayo pa sa binubuong beyond the territory power projection, ngunit masasabi nating ito na ang pinakapundasyon. Yun. So, magandang balita pa rin yun, ano? Again, mula kay Philippines Defense Enthusiast. So, yun, malinaw naman yun na hindi nga lang daw ito yung pinakauna. 2015 pa lang, meron na tayong ganito. Tapos, yun nga, meron na din tayong dagdag para sa ating seguridad. Kumbaga, kapag nagbanta or may plano nga yung China, ano, at least meron tayong pang-counter ba. Maganda na rin yun kasi kahit na sabihin natin na maliit lang yan, at least nakakapag-counter pa rin tayo kahit paano ba. 'Di ba? So yun lang naman, at syempre sana dumami pa yung mga ganito natin. Investan din talaga ito ng gobyerno. Kasi ito din talaga yung isa sa pinaka-need natin, yung mga pang-counter ba. Kasi sabihin natin yung mga tanks, hindi naman siguro basta-basta nakakapag-counter yan ng mga paparating na mga missiles, di ba? Ewan ko lang talaga yun, kung yung halimbawa mga nuclear bomb, makakaya ba natin yung i-counter, gamit yung mga missiles lang? Ewan ko lang, wala akong idea. Kayo, comment down below nga kung meron kayong, or ano yung opinion nyo patungkol dyan. Pero at least na lang, meron tayong ganito, di bali ng pakonti-konti. Basta at least nadadagdagan ba. Kasi ito kasing some kind war na hindi natin alam kung papasok siya. Pwede din kasi yung i-extend or no, not totally i-extend, but pwedeng patagalin ba, like halimbawa ganyan, idadaan sa usap-usap. At least mas maging prepared pa tayo ba. Kasi ang dapat lang talaga natin gawin ngayon, maging handa anytime, kasi yun nga, di natin alam, di ba? Yan nga yung mga ginagawa ng Amerika, China, Russia, North Korea, Taiwan. Naghahanda talaga sila kahit nasabihin natin na malabo daw yung war dahil sobrang hirap niyang pasukin. Maaring may masamang epekto din daw yan para sa kanilang bansa. Pero mas mabuti na nga yung lagi tayong handa, di ba? Alam niyo naman yan, hindi yan, guys, pananakot or whatsoever. Talaga yan, kalat yan sa media, or media mismo ang nagbabalita sa mga balitang iyan. Kaya, yun, hirap. Kaya yun, sobrang hirap din talaga ang anuhin yan. Na lang talaga tayo dito. Dasal-dasal na lang din, at saka yun nga, papalakas ng ating mga depensa. So, sana nga months by months or kada buwan meron tayong madagdag or, mag-upgrade din yung natin, mga depensa natin. Kasi, again, paulit-ulit, yun yung pinakakinakailangan natin, at syempre yung dasal, di ba? So, yun, Philippine Defense Enthusiast, supportahan nyo yan. Original video link nasa description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, wag nyo na rin kalimutang supportahan nyo channel natin, Filipino IC. So, again, kayo, ano masasabi nyo dito, guys? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Magandang balita to, di ba? At least na lang meron kaysa wala. So, yun, Filipino IC is, thank you so much for watching, guys.